Hoy Pilipinas, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo ngayon sa Visayas, no? Hoy, shoutout sa ating mga ka-coffee na nakikinig sa atin. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito na, ka-coffee. Aba, tumitrending pa rin yan. Hindi pa rin makakalimutan itong issue na yan. O yan, oh, si Harry Roque, oh. Patuloy pa rin sa pagbira kay First Lady. Ang laking selo siguro nito ni Harry Roque kay First Lady. Ano ba talaga? Sino ba talaga gusto mo? May gusto ka ba kay PBBM o may gusto ka sa posisyon sa administrasyon ni PBBM? Sabi niya kay First Lady, yung video pa rin to, ka-coffee, yung patungkol pa rin dito sa usapin ng interview ni Anthony Taberna kay First Lady. Sabi niya, who are you? Si Vice President Sara Duterte, Vice Presidente siya. She was elected. Tapos sabi niya, si First Lady, who are you? Sino ka ba? Yan ang tanong dyan. Ito ang tanong. Kung mababa ang tingin mo kay First Lady, kasi sabi, pag sinabihan ka ng who are you, di ba? Parang who you, para magsalita ng ganyan. Kung mababa pala ang tingin mo kay First Lady, abay, bakit inaaraw-araw nyo siya sa content ninyo? Di ba? Bakit pinupulaan nyo siya? Bakit gusto nyong ibagsak si First Lady? Akala ko ba, putyo-putyo lang yan. Kasi who are you nga, di ba? Kung sabihan nyo who you. Pero bakit inaaraw-araw nyo? Kumbaga, kung hindi pala significant si First Lady sa isip ninyo, bakit ayaw nyo siya tantanan? Di ba? Binibira mo siya kasi significant siya. Tapos sasabihin mo who are you? Inconsistent talaga, di ba? Sobrang inconsistent itong argument ninyo. Ayaw pa rin niya tantanan, who are you daw? Pero ako naman, ang sagot ko dyan, asawa lang naman siya ng pinakamataas na leader ng gobyerno ng Pilipinas. First Lady, unang may bahay, asawa. Kung tatanungin mo siya, who are you? Di hamak naman na mas significant, mas maganda, mas mataas yung papel ng First Lady kaysa sa, anong tawag mo dito kay Harry Roque? Sa vlogger, di ba? Hindi sa nang mamata, no? Pero di hamak na malaki naman ang agwat ni First Lady dito sa estado ni Harry Roque. Sino ka ba? Yun, ibalik sa kanya yung tanong ni First Lady, who are you? Sino ka ba? Ikaw lang naman yung nag-a-aspire na makakuha ng posisyon sa administrasyon ng aking asawa, di ba? Ikaw sabihin ni First Lady yan sa kanya. E di wala na siya dyan. Anyway, ang bitter, 4 na taon pa magiging bitter. Hintay pa kayo dyan, ka-coffee. Beshi ni Sara Duterte to, kaya expected natin na ipagtatanggol niya talaga itong si Beshi Sara Duterte. Sige. Former presidential spokesperson Harry Roque has fired back. Ayan, ha? Has fired back at First Lady Lisa Marcos after her public rebuke of Vice President Sara Duterte. Pansinin nyo, ha? Collective yung efforts nila, eh. Tulong-tulong sila ngayon, eh. Kampihan sila, sabuatan sila ngayon. Kampo ni Sara Duterte, yan, yung mga vlogger, sila Maharlika, yan. Kanya-kanya silang labas ng statement para pasinungalingan o para birahin itong si First Lady. Doble kayo na itong mga to, eh. Roque questioned Marcos's bad shot remark against the Vice President, saying Duterte is second in command and not win her approval. Oh, yun naman pala. Hindi ganun. Hindi, huwag dyan ang pansinin. Hindi, bahin nyo na lang si First Lady. Total, wala naman pala siya, eh. Wala naman siya sa hierarchy pala, eh. Kasi first in command si Bongbong Marcos ng si President. Second in command si Vice Presidente. Kung ganyan ang narrative ninyo, ganyan ang argument nyo, eh di tantanan nyo ng First Lady. Tapos, di ba? Total, hindi naman pala siya relevant, eh. Total, hindi naman pala siya significant. Hayaan nyo siya. Tigilan nyo siya sa kakabira. He argued that Marcos is the wife of the President who has no mandate from the people, unlike Duterte, the second highest official of the country. Eh, sino ba nagsabi na may mandato? Si First Lady. Kayo lang din yan. Narrative nyo lang din yan. Pwede correct ninyo yung narrative ninyo. E di tapos yung issue. Sino ba kasi nagsabi na siya nagpapatakbo? Tinatawag nila Vice President. Paano si First Lady nagpapatakbo dyan? Sabi nila, umatin na cabinet meeting. Nilinaw na ni First Lady yan. Isang beses lang siyang sumilip sa cabinet meeting. Nag-high lang at inimbitahan niya yung mga cabinet members na dumalo doon sa surprise birthday party para kay PBBM. Tapos sabi nila, the First Lady is running the country. Ha? Siya ba yung nakikipag-usap sa mga foreign partners? Siya ba yung humaharap sa mga potential investors na papasok sa Pilipinas? Siya ba yung humaharap sa cabinet meetings? Siya ba yung nag-speech sa presidential events? Siya ba yung nagre-ribbon cut ng mga launching ng mga pabahay? Paano nyo nasabi na si First Lady yung nagpapatakbo sa Pilipinas? Di ba? Inconsistent talaga itong mga tao na to. Irrelevant.
Tapos siya pala, yun naman pala eh. Siya pala nagpapatakbo. Sige, sabihin na natin, sige, siya yung nagpapatakbo para ma-satisfy natin yung panawagan nila. So siya naman pala yung nagpapatakbo ng Pilipinas. Ibig sabihin, relevant siya. Tapos sasabihin nyo, who are you? Di ba? Sagutin nyo yung sarili nyo ng tanong. Napaka-inconsistent na yan eh. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ano ba talaga? Ang weird talaga nitong mga tao na to. Nang una, sabi nyo, sumagot kayo. Di ba? Kasi panay bash kayo eh. Bash kayo. Pati si PBBM, binabash ninyo. Hindi nag-isasalita, hindi pinapasinungalingan itong mga allegations. Ngayon, na nagsalita sa isang interview, question ninyo na naman. Ano ba talaga? Manahimik o magsalita? Inconsistent masyado. Nung nagsalita, nagagalit kayo. Nung hindi nagsalita, nagagalit din kayo dahil nananahimik. Alam mo, ang problema nasa sa inyo ang problema dyan. Mga DDS, sabihan ninyo si Harry Roque. Comment nyo, tagtagin nyo siya sa comment section na tumigil na siya. Kasi mali-mali na, inconsistent na yung inyong narrative dyan. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. No, ganyan ang pagtingin nyo. Pero on the other hand, nagpa-interview siya para linawin yung mga fake news na pinapakalat ninyo. Para ipaalam na mali yung ginagawa nyo. Magkaiba kasing perspective yan eh. Ang perspective nyo, nagpa-interview siya para sirain si Sara Duterte. No, ang naninira ay ang kampo ni Duterte. Nagpasalita si First Lady dyan para linawin itong mga fake news ninyo. Eh ano naman ngayon? Sabi ni Harry Roque, ano naman daw ngayon kung nagpa-interview? Yun naman pala. Eh di tantanan nyo siya. Sino ka ba? Bastos talaga eh, no? First Lady, again, First Lady. Kung tingin mo walang kapangyarihan ng First Lady, then be it. Pero bakit masyado kayong threaten sa kanya? Wala pala siyang kapangyarihan eh. Bakit tatawagin niyo siyang Mrs. President kung wala siyang kapangyarihan? And naniniwala kayo na Mrs. President. Ha? Ang gulo, di ba? Ano ba talaga? Irrelevant ba siya o may relevance siya? Pili kayo dyan. Para yan ang narrative na supportahan niyo. Hindi pa iba-iba kayo ng statement dyan. Roque said in a Facebook video before letting a scornful laughter. Ikaw ay asawa ng presidente, sabi niya. Wala ka naman mandato galing sa taong bayan. O, okay. Bakit kinakailangan suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga sa mandato na ibinigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Seryoso ko ba dito, Harry Roque? Yeah, himayin natin isa-isa. Ikaw ay asawa ng presidente. Correct. Hindi siya asawa lang. Asawa siya ng presidente. Sana naiintindihan niya na. Wala ka naman mandato galing sa taong bayan. Correct. Hindi kung wala siyang mandato, hindi dapat di ka matreten. Wala pala siyang mandato eh. Bakit kinakailangan suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan? Sinabi ba ni First Lady na suyuin niyo ako? Di ba hindi? Sinabi niya lang yung opinion niya na nasaktan siya ng tawagin na bangag yung kanyang asawa. And understandable yan. Even si Vice Ganda na iintindihan yan. Kung binira yung asawa mo, ipagtatanggol mo. Diba? Hindi niya sinabi na suyuin ako, dapat sinusuyo ako ni VP Sara Duterte, dapat dinadalhan ako ng pagkain. Never niyang sinabi yan. Diba? Hindi niya kailangan magpasuyo kay VP Sara. Sabi niya, bakit kinakailangan suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na ibinigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Seryoso ko ba dito? Paano naging mataas ang mandato ng vice presidente sa presidente? Nasa konstitusyon na natin eh. Ang magpapatakbo sa Pilipinas ay presidente. Spare tire lang ang vice-presidente. Diba? Magti-take charge lang siya in case na hindi na kaya ng presidente. O paano naging mas mataas ang mandato? Parang awkward, parang weird naman yan. Paano naging mas mataas? Anong basis mo dyan, Harry Roque? Mas mataas pa raw ang mandato ng vice-presidente kung ikukumpara doon sa presidente. Anong logic yon? The First Lady recently opened up about her strained relations with Duterte, feeling hurt by the alleged betrayal of her family despite their alliance in the past election. She alleged that Duterte crossed the line for laughing at drug use allegations heard by her family during a recent rally dyan po sa Davao. Hindi ko nakita yung video pero may mga nagsasabi, totoong nakita nila na nakikitawa si Sara Duterte habang tinatawag na bangag si PBBM. So, hindi katanggap-tanggap yan. Di ba? Magkasama kayo eh, magkakampi nga kayo eh, and then yet nandiyan ka. Sumusuporta ka sa rally na yan na ibagsak ang administrasyon. Eh sana kung tutol ka dyan, di ba? After ng rally na yan, kinabukasan, nagbigay ka ng statement na yung opinion ng aking mga kapatid, opinion ng aking tatay ay hindi ko opinion. Ganun lang kasimple. Maglabas ka ng ganyang statement. Kasi in that way, nagpapakita ka ng suporta sa administrasyon. Pero nanahimik ka, di ba? Deadma ka.
Ano ibig sabihin yan? Di ba? Silence means yes. O, edi parang kung ano yung sinabi ng tatay, sinabi ng kapatid, mukhang ganun na rin. Kasi hindi ka nag-clarify dyan eh. May expectation sa'yo. Again, vice-presidente ka, di ba? Mandated ka eh. Roque reminded the First Lady about her family's debt of gratitude to Duterte now that they are back in power in Malacanang. Di mo alam anong pinaghuhugutan ni Harry Roque dito. Pinalalahanan niya ang First Lady, may utang kayo ha. May utang kayo. May debt of gratitude kayo sa mga Duterte. Ang prinsipyo niya kasi dyan, sobrang taas daw kasi ni Sara Duterte ng survey, no? Sa pagka-presidente noong 2021, 2022. Pero nag-giveaway daw yan para kay PBBM. Oh, kasalanan ni First Lady, kasalanan ni PBBM yan kung nag-giveaway siya. Kung malakas talaga siya at confident sila na mananalo, bakit ka nag-giveaway? Sana tumakbo ka, di ba? At magkaalaman. Kasi si PBBM, malinaw sa kanya, tatakbo siya. E di nagharap sana kayo, e di nagkaalaman na sana yun. And then ngayon, palalabasin ninyo, utang na loob. May utang na loob ngayon si ang mga Marcos, may utang na loob sila kay Sara Duterte kasi nag-giveaway. At ang reference sila survey. Akala ko ba di kayo naniniwala sa survey? Inconsistent na naman. Ang dami yung inconsistencies. Actually, kayo lang yun magulo eh. Kayo yung nagpapagulo eh. Ayaw na kasi tumigil eh. Bitter kayo masyado. Move on. Move on. Ang liberal naka-move on na. Ang mga pink. In fact, ngayon, Marcos na sila. Nag-move on na sila. Kasi alam nila, tanggap na nila. Eh kayo, hindi kayo maka-move on. Na hindi kayo nabigyan ng posisyon, Harry Roque. Hindi kayo nabigyan ng posisyon. Nag-request kayo, nag-a-aspire kayo na nag-request. Nag-request ba talaga? Nagpahaging lang. Nag-a-aspire kayo na magkaroon ng posisyon. Hindi binigay sa inyo. So move on. Antayin ninyo, manalo si Sara Duterte sa 2028. Ayan, magkaroon kayo ng posisyon na gusto ninyo. Kahit anong posisyon pa yung hilingin ninyo. Hintayin ninyo yung panahon ninyo. Hindi nyo masasakal ngayon. Hindi kayo makakabuelo. Lalo na ngayon, yung pinagagawa nyo. Hindi na kayo makakabuelo kay First Lady. Markado na kayo eh, no? May ex na kayo. Ito mga plastic yung mga tao na yan. Ito mga user-friendly yan. Friendly user. Yung markado na kayo, hindi na kayo makapwesto dyan. So, hintay kayo ka-coffee. 2025, takbo kang senador. Pag nanalo ka, magkaroon ka ng kapangyarihan. Hintay ka. O, pagdating ng 2028, swertehin kayo. Manalo si Sara Duterte, presidente o vice-presidente si Harry Roque. Oh, wow, edi maganda. Sa inyo na yan, mag-move on din kami. Di ba? Stop na rin kami. Hindi namin kayo ibaba, supportahan namin ang gobyerno. Pero hindi namin kayo po-promote. Kasi alam namin na iba yung interest ninyo dyan. O, move on muna ha, move on muna yung mga DDS na nakikinig sa atin dyan. Matuto naman kayo mag-move on. O kung hindi, hintay kayo, 4 na taon pa kayong bitter dyan. Ako, mas-stress kayo dyan. Alright, sige. Anong say ninyo dyan? I-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga hindi pa naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pasayo na lang ha. Click like and follow sa Facebook at kung nasa YouTube ay click lang po ninyo ang subscribe. Alright, sige ako magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Ingat po kayo ha, nasan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.